Hello po, magandang araw po mga kaibigan. Welcome to Elmer Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po tayo ngayon para magbuo po ng ating 12 volts, 22 ampere LiFePO4 battery. Ito po yung ating mga battery. Ayan po siya, 22 ampere po isa niyan. Tapos meron po tayo ditong BMS. Ang BMS po natin ay masyadong malaki po para po dito sa setup na to kasi po ito po ay 100 ampere. Ayan, ito po ay gamitin lang natin as para sa ating demo sa mga gustong matuto. At dito po sa mga ganito kaliliit na setup is pwede na po kahit po mga 20 ampere lang na BMS. Kasi hindi naman kayo makakapag-load ng malaki sa ganitong kaliit na power bank. So gamitin lang natin to for demo tutorial. Gagamit po tayo nitong battery, 4. Tapos meron po tayo ditong bus bar. Meron tayo ditong lock washer. Meron tayo ditong battery holder. At syempre meron tayong tester. Kailangan natin may tester. Ito yung mga tornilyo na gagamitin natin pangkabit dito. So bago natin to simulan mga kaibigan, baka bago ka lang po dito sa aking channel, please po huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong videos, tutorial, mga product review dito po sa aking YouTube channel. Please po, patulong po, maka 100k subscribers, ito po ang ating YouTube channel. So umpisahan na po natin mga kaibigan at atin ang bubuuin itong ating 12 volts LiFePO4 battery. So dito tayo magsisimula mga kaibigan sa ating battery holder. Gagawa tayo ng dalawa. 2 holes po itong binili natin. Gagawa tayo ng magkadikit. Pagkatapos natin gawin, ayan, ganyan na po itsura niyan. Lalagyan na natin yung battery. So itong binubuo natin na to ay gagamitin natin para sa small solar setup na ating gagawin ding demo tutorial dito sa ating YouTube channel. Baka po merong gustong matutong mag-DIY. Pwede nyo pong gayahin ito, ano. Ayan. Then, lagay na natin tong battery holder. Sa kabila. Ito yung gagamitin natin na negative. So, dito tayo mag-start. Ito, series natin dito. Ingat po kayo sa paglalagay nito, ha. Kasi po, maaari pong mag-spark yan kapag ka po nagkamali kayo. Isi-series lang po natin yung 4 na yan para po makabuo po tayo ng 12 volts. So, ayan. Hindi ko muna hihigpitan ng todo kasi mamaya ay mag-iipit pa tayo ng wire ng BMS. Pwede naman natin nang isabay, kaya lang po baka po kasi hindi masyado makasunod yung iba, lalo pagka first time lang magbubuo. So, maya-maya natin ilagay. So, ayan, ganyan na po, ano. Naka-series po yan, diyan, sa part na yan. Dito naman sa kabila, dito. Ayan ha. Ayan po siya. Pag iginanyan natin, dito naman. Wag doon, wag. Kasi mag-spark po yan. Pag doon, masisira pati yung battery. So, dito natin lalagay ngayon yan. Lagyan natin ng washer sa positive kasi hindi humihigpit yung tornilyo sa positive na part dahil medyo mababaw lang yung butas. Yung negative, pwede na natin higpitan kasi wala na naman tayo iipit dito sa negative na part. Okay, okay na yung negative. So, pakita ko lang, start natin dyan, pumunta dito, tapos dito, tapos pupunta rito sa kabila. Ayan, pupunta rito. So, dito naman tayo, pupunta naman dito. Lagay ulit ng washer, patong. Ingat lang at baka yung bus bar ay pumaltik doon sa kabilang terminal. Naku, mag-i-spark po yan pag ganyan. Lalo po pag matataas ang ampere ng gagawin yung battery, ingat po sa pag-aayos at talaga hong kuryente po yan. Maaari po yung pagmula ng sunog, pag mali-mali. Okay, meron tayong 12 volts. Tester din natin. Kasi-series na po yan. Ito yung ating negative, ito yung positive. Testingin natin. Negative, positive. Okay, 13.3 volts. Ito po ay balance naman, kaya hindi ko na po tinap balance. Kasi na-top balance na po ito nung pinagbibilhan natin. Maganda po yung bilihan natin ng ganito dahil binabalance na po nila, charge na po nila ang kanilang mga battery bago po nila ibenta.
Ang gagawin naman natin ay kakabit na natin tong BMS. Masyadong malaki po talaga itong BMS natin kasi 100 ampere po yan. So wala naman pong problema doon. Kaya lang, syempre mahal. Pagka po masyadong malaki yung iyong gagamitin, pwede ka naman gumamit ng mas mababa. So ito po yung wire ng BMS natin. Ayan po. Ito pong BMS na ito ay may Bluetooth po yan. Ayan. Monitor nyo po dyan kung balance po yung battery nyo. May i-set up nyo po dyan kung ano yung mga low voltage na gusto nyo sa inyong setup at saka yung inyong high voltage disconnect. Okay? Safe po itong may ganito. Ngayon, kabit na natin itong wire ng BMS. Siyempre, katulad ng lagi kong ipinapaalala sa lahat ng vlog ko, bago ikabit itong wire ng BMS, tanggalin po muna itong board. Huwag nyo po ito ikakabit dito nang nakakabit yun. Posible pong masira yung inyo pong mga BMS. Dahil ito yung ating negative, di ba yan yung negative natin, ito yung positive. O, dito tayo magsisimula para hindi tayo nagkakamali. Dito po tayo sa black. Okay, malinaw naman tayo siguro. Lagay na natin sa ating negative. Ito po, hindi ko pa rin hihigpitan maigi, ano? Kasi may iipit pa tayo mamaya yung blue ng ating BMS. Okay. Diyan yan. Di ba negative to? Ayan, kita nyo po yung black. Kasi pag positive, red. So, ayan po, negative. Diyan nakalagay yung black na wire ng BMS natin. Yung BMS po natin, ay meron lang pong 5 wire po yan. Pagka po 12 volts. Kasi ang tawag po dito is 4 series na BMS. Ayan po, nakasulat po, 4S 12 volts. Okay, 4 series. Pero 5 po yung wire niyan kasi meron pong negative. So, ngayon, ito yung negative na ginamitan natin ng black wire. Ang kabila niyan, positive, di ba? Positive yung kabila nun, syempre, yun eh. Ang ilalagay nyo doon sa positive, edi ito, yung pang unang wire na red. Katabi ng black, di ba? Yun yung black. Ang katabi niyan, red. Okay? Dahil red yung katabi niya, yun yung ikakabit natin doon sa positive nung unang battery natin. Okay, kabit na natin. Pwede na rin natin higpitan yan after nito. Nakakabit na yung first positive natin, and then, syempre, pangalawang red, pangatlong wire, pangalawang red. Ibig sabihin, pangalawang positive, di ba ito, positive yan. Nag-series yan doon sa negative nung isa. So, dito naman tayo maglalagay. Negative, positive. Dito naman natin ilalagay sa positive niya. Okay? Okay na yan. Dito naman tayo sa next na. Ito po pwede pong gamitin sa mga motor, no? Kung gusto nyo pong gumamit po sa motor ng gantong battery, pwede din po. Kaya lang po, ang ginagamit ko po hindi po BMS, active balancer po. Kaibigan, dito na tayo sa pangatlong red, ibig sabihin, pangatlong positive. Okay? So, saan tayo tumigil kanina? Dito tayo tumigil. Siyempre, nag-series ulit yan doon sa negative ng next na battery. So, negative yan. Ang kabila niyan, positive ulit. Okay, dito. O dito naman natin ilalagay yung pangatlong red, pang-apat sa wire. Kasi black, red, red, red. Pangatlong red po yan. Positive. Nakaseries na naman siya sa negative. So, yung kabila nitong negative nito, positive na naman. Kaya, eto na po yun. Ito na yung final natin na pinaka-terminal na positive ng ating setup. So, doon natin ilalagay ito. Itong isang to. Nakakabit na ang wire ng BMS natin. Pero kung kayo po ay maraming budget, mga kaibigan, gumamit po kayo ng active balancer kapag ka po magagawa po ng setup na, lalo pag mga malalaking setup. So, ito naman, maliit na setup lang. Tapos, dito po sa ating BMS, may nakasulat naman po yan na with balance. So, hindi naman natin siya gagamitin sa malalaking appliances, malalaking load. So, dito na lang tayo sa BMS. Magtiwala na lang muna ako sa balance nitong ating BMS. Ngayon, mga kaibigan, ikabit na natin tong kanyang BMS. Ayan. Ito yung pinaka-negative natin, di ba? Ito yung kulay black na wire. Ayan, yung black na wire na yan. Yan yung negative natin. So, ito pong BMS natin, may nakasulat po yan. Meron po diyang P negative,
at saka B negative. Ibig sabihin, power negative tsaka battery negative. So, ibig sabihin, battery negative nga. So, ito yung kulay blue. Kakabit natin doon sa battery negative. Kakabit na natin to mga kaibigan. Hindi pa po nakatusok yung wire ng BMS natin. So, yan, nakakabit na yung ating negative. Ngayon naman ay, yung iba po kasing BMS, wala naman pong ganito. Walang NTC. So, ito po yung NTC. Ito po yung ating temperature sensor. So, isiksik ko na lang to dito. Tapos, pag may uminit na battery po yan, automatic po niya ika-cut off yung power, para po hindi po mag-short. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, di nakakabit na yan. Itong wire ng ating BMS, pwede na rin natin ikabit ngayon. Connect na natin. Okay, nakabit na. Yun, umilaw na. Sabi ko po mga kaibigan, mas okay po na meron pong active balancer yung setup po natin. Pero dahil maliit lang naman po yung setup na ginawa ko, okay na po yan yung aking balance nitong ating BMS. Pagka magkakabit naman po kayo ng active balancer, parang BMS lang din po, naka-series lang din siya. Mag-start kayo sa black and then dire-diretso hanggang po makarating po kayo doon sa dulo. So, ganun lang din po siya ikabit, parang BMS lang din. So, ngayon mga kaibigan, testerin na natin. Ito yung positive natin. Ito yung negative natin. Ito yung dumaan sa BMS. So, tingnan natin yung voltage ngayon. Ayan. Tapos positive dito. Ayun, 13.3. Ito na nga yung ating positive. And then, ito yung ating P negative, power negative. So, kung may maglo-load po kayo, maglalagay kayo ng 12 volts na load, 12 volts ilaw, 12 volts electric fan, 12 volts TV, dyan po ikakabit. Yan. Ito po yung negative, and then yung positive po, nakadiretso po dito sa ating positive. Kung maglalagay naman po kayo ng solar charge controller, para po may kabit sa ating solar, ganun din po. Dito po tayo magkakabit ng charging na negative. Dito po tayo magkakabit ng charging na positive. So, yun mga kaibigan. Sana po ay meron po kayong natutunan dito sa aking munting video tutorial. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!